Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muli pong nagbabalik at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong likod at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-upisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong mga operator ng jeep naglabas po ng sama ng loob sa gobyerno at hindi raw po sila magpapasalamat sa gobyerno kahit po dito sa mga ayuda na binibigay mga kababayan. At masamang masama po ang loob ito pong isang operator ng jeep sa gobyerno, mga kababayan. Sino ba naman hindi sasama sa gobyerno? Wala pong nagawa ng mahigit 3 taon at tayo po grabe ang kahirapan. Nagtataasan na nga ang bilihin, wala pang gyera. At ngayong may gyera, saan pa tayo pupulutin? Hindi ba sasama ang loob mo? Tapos mababalitaan mo, isang damukal na korupsyon ang ginagawa nila sa ating bansa. Hindi ba sasama ang loob mo? Mali-maleta ang pera nila. Samantalang ikaw para kang namamalimos sa kanila. Ito po, komentuhan po natin. Subsidiya na yan kasi. Ang sabi na, ano gusto nila mayari? Magpasalamat pa kami. Magpasalamat pa kami sa gobyerno. Bakit kami magpapasalamat sa gobyerno? Kinukuha lang namin yung para sa amin. Hindi kami para magpasalamat sa gobyerno. Pag-claim na lang, pera namin yan eh. Di ba? Pinanganak pa lang kami. May utang na kami. Kinukuhanan na kami. Kinukuhanan na kami ng kung ano-ano ng gobyerno. Di po ba? Kaya ako galit na galit. Kasi pinaglalaban ko yung pera, yung bawat sintimo na ibinibigay ibinabayad namin. Sa tax pa lang, sa VAT, patay-patayan na kami. Bakit? Yung pera na yan, dapat ibigay talaga sa taong bayan yan. Hindi nila para ilagay sa bulsa. Kasi hindi pa sapat yung mga ninakaw nila. Hindi pa sapat yung mga inilagay nila sa bulsa. Yung pinaghati-hati nila yung pera ng isang pamilya lang. Ito ba? Sa akin po, hindi kami para magpasalamat. Na dapat ibibigay talaga ng gobyerno yan, ang kusa. Hindi ba kami yung sasabihin nila, ayuda. Thanks God pa kami. Na para sa ganun, ayuda. Kung sabihin ayuda, pagkakandara ba kami? Hindi. Dapat kayo binabahay-bahay nga nila yan eh. Para maramdaman nila yung tao rito sa baba, sa laylayan. Kung ano na ang buhay ngayon, kung ano yung sitwasyon. Kaso na, wala na eh. Tulog ang gobyerno. Walang kwenta ang gobyerno. So, yun lamang po. Ano pa ang pangalan sa subsidiya? Ang panawagan ko sa subsidiya. Yan po mga kabayan. Pinay... May katwiran po yung ating kababayan, yung mga jeepney driver po natin. Ito pong mga grupo po na ito ng mga operator ng jeep. Talagang sasama talaga ang lobo sa gobyerno dahil nga bulok, mga kababayan. At yung ayuda, mga kababayan, yung sinasabing 5,000 yata yan, hindi naman po sasapat yan eh. You know? Pagkatapos po niya, wala na yan eh. Hindi po ba? Hindi rin po sapat na makatulong po ng malaki sa mga Pilipino, lalo-lalo sa laylayan. Yung binigyan mo nga lang ng subsidy, yung mga operator, yung mga driver. Paano po yung mga Pilipino na hindi driver? Hindi po ba? Paano naman tayo na hindi driver? Ano po ang subsidy natin? Ano po ang ayuda natin? Hindi na po mapigilan ang pagtaas ng bilihin dahil tumataas ang gasolina. Hindi po ba? At napakahirap po ng trabaho, kawalan ng trabaho. Kaya po may katwiran po itong ating operator na talagang sumama ang loob sa gobyerno dahil isang damukal na pagtaas ng buwis. Lahat naman talaga may buwis. Di po ba? Isang damukal na buwis. Lahat po, bumili ka, gumastos ka, kumain ka. Lahat ng binibili mo may buwis na, may VAT na. Di po ba? Isang damukal. Kaya nga po yung sinasabi ng operator ng jeep, totoo naman po yun. Bata pa lang tayo. Hindi pa nga tayo pinapanganak eh. Pagkapanganak na panganak pa nga lang natin. At pati yung mga Pilipino na hindi pa pinapanganak, may utang na po yan. Paglabas mo sa mundo, lalo sa Pilipinas, may utang ka na. Dahil baon nga sa utang eh. Hindi po ba? At yung mga magulang mo na todo kayod para mabuhay tayo ay isang damukal po ang pinapataw
na buwis. Hindi po ba? Napakaraming buwis sa ating bansa. Pero po ang pagtugon ng gobyerno ay hindi po maramdaman ng taong bayan. Patsi-patsi. Patsi-patsi. Hindi ba? Yung tinatawag na maliliit na solusyon. Hindi pang kalahatan. Hindi po ba? Kung talagang gusto mong tulungan ang gobyerno, gusto mong tulungan ang mga Pilipino, lalong-lalo ang mahihirap, lalong-lalo itong mga sinasabing na itong mga operator ng jeep, hindi po ba dapat kontrolin mo? May pera kasi gobyerno eh. Hindi po ba? Isang damukal nga yung ninanakaw eh. Hindi po ba? Isang damukal yung ninanakaw. Binubulsa. Mali-maleta ayon sa mga Marines. Kung hindi po nagnanakaw ang gobyerno, pwede po makontrol ang presyo ng gasolina, diesel, kerosene, langis. Hindi po ba? Kasi pwede kang magpalawal. Binubulsa nga lang eh. Ninanakaw. Hindi po ba? Kasi pag kinontrol mo presyo ng gasolina, makukontrol mo na lahat pati presyo ng bilihin. Hindi po ba? Kasi pwedeng gawin ng gobyerno yan. Ang gobyerno pwedeng magpalawal. Hindi po ba? Pwedeng gastusin ng gobyerno yung para sa mga Pilipino. Dahil para yung kahirapan ay maibigay mo at hindi lubusang maghirap ang mga Pilipino. Ang mahirap kasi, wala nang pera eh. Wala na pong sapat na pera ang gobyerno kung ang issue ay puro korupsyon na pumuputok. Dahil gano'n na po kalaki ang sinasabi po ng mga Marines. Pera ninakaw na nilalagay sa maleta. Isang damukal. At gano'n din po yung mga nasa Cabral files na talagang bilyon-bilyon ang nakukuha ng mga congressman, senador, mga insertion, mga allocable, na ito po ay nagiging ghost project lang daw karamihan. Hindi po ba? Kaya nga po yung solusyon ng gobyerno, wala kang makuhang solusyon na pangmatagalan, puro patsi-patsi lang, maliliit. Puro ayuda lang. Ang dala-dala, puro ayuda. Pero hindi makontrol, walang kontrol. Walang kamay na bakal. Walang kamay na bakal ng gobyerno. Lalo-lalo pagka ganito pong crisis o crisis. Wala eh. Walang kamay na bakal. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte. Ginagamitan niya na kamay na bakal at pera ng gobyerno. Ginagamit niya ang pera ng gobyerno. Hindi po ba nangyayari din po sa atin niya? Kinontrol niya na wag kayo magtataas ng mga bilihin. Kung hindi, sarado ang mga negosyo nyo. Hindi po ba? At ganun din po ang gasolina at mga diesel at kerosene. Kailangan kontrolin yan. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakukontrol niya para hindi tuluyan maghirap ang mga Pilipino. Kahit nga nung COVID-19. Hindi po ba? Isang taon mahigit tayo na wala po tayong trabaho. Bakit yun? Hindi totally naghirap ang mga Pilipino. Sige nga, nakaya ni dating Pangulong Duterte na i-handle, i-shoulder lahat ng problema sa kanyang balikat, sa kanyang ulo, yung problema ng bansa. Hindi po ba? At din hinahatid sa atin ng ayuda. Binibigay sa atin. Pero sa kabila nun, hindi rin tumaas ng husto ang bilihin. Pati po ang diesel, gasolina. At meron pa tayong regular na ayuda sa gobyerno. Hindi po. Bakit ngayon? Hindi magawa. Bakit po kasi? Ano po dahilan kaya hindi magawa ang pangmalawakang solusyon sa buong Pilipinas? Bakit hindi magawa? Kasi ito po ang problema. Yan po ang problema ng bayan. Pera. Kasi ang pera pagka ninanakaw, di umano, at nauubos at pinagpaparti-partihan lang nila di umano, walang magagawang malaking solusyon ang gobyerno. Real talk. Kaya po ang mangyayari, ganito po. Puro na lang po sama ng loob. Hinagpis ang lalabas sa iyong kalooban. Katulad po na nangyayari dito sa ating kababayan na mga operator ng jeep. Di po ba? Sila binibigyan ng tulong, binibigyan ng ayuda ang mga driver. Pero tayo po, na wala po tayong mga sasakyan,
Hindi po tayo driver ng mga PUJ, bus o tricycle driver at kung ano man sari-saring transportation sa ating bansa. Paano po tayo? Hindi po ba walang solusyon? Wala tayong pakinabang. Kaya nga po, patsi-patsi lang. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya po tayo nakikisimpatsya na talagang lalabas ang sama ng loob mo sa gobyerno. Dahil hindi po tayo binigyan ng mahigit 3 taon ng kahit gaasin at gamunggo na ginhawa. Hindi po ba? Ang ibinigay po sa atin, pamumulitika at isang damukal na isyu ng korupsyon. Mga kababayan, kaya po tayo po ngayon ay talagang magtitiis sa hirap at pasakit. Samantalang sila, ang grupo nila, ang sindikatong grupo nila di umano, ay nagpapasasa sa kaginhawahan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na susubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, Ani Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershio ng Canada, kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at darating din po ang panahon na mababago po ang takbo ng gobyerno. Lalo-lalo po pagka po ang agila ng Mindanao ay nasa Malacanang na. Yan po ang ating dasal mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.